In front of us is Seaside City, Cebu. So yan, parang itsurang pabilog. Tapos merong nakatayo sa gitna ang hotel ng SM. So yan ang SM Seaside City. At saka doon, yung sa harap na yun ang SMX, Seaside City Arena. So dito gaganapin yung September 2026 na parang World Championship something. Hindi ako sigurado kung ano yun. Yan. So malapit na siyang matapos. So yun namang sa bandang kanan, yun ang CCLEX. So yan yung Cebu City Cordova Link Express. So yan ang nag-connect ng island of Cebu to the island of Mactan. So ang tumbok niyan ay ang town of Cordova sa Mactan Island. So makita natin yan. So ngayon medyo ma-traffic. It's already 11:37 in the morning but still traffic. So nandito na tayo sa ito yung SRP Bridge. Ito naman yung bypass ng Cebu City. So ito yung pinakamahabang bridge ng Cebu. Ayan. So kung gustong pumunta doon sa Island of Mactan via CCLEX, so yan ang daan. So right turn tayo dyan pupunta doon. Pero ako naman ay pupunta sa Cebu City. So diretso lang tayo. So yan po ang itsura ng CCLEX right in front of us. Ayan, yun sa kanan, yun ang papuntang Cordova. Yun naman sa kaliwa ay yun ang galing Cordova papunta dito sa Cebu City. Yan. Hindi siya masyadong nagamit kasi palagi ko hindi masyadong maraming business pa doon sa bandang portion nitong other side of the bridge. So ang napupunta doon, ang gumagamit nito ay yung talagang papunta ng karamihang papunta ng Cordova. So yung papuntang airport, I think parang umiwas sila dito na dumaan dahil mas mabilis pag dumiretso na Mandawi City sa tatawid ng Mactan Island. So yan ang CCLEX. Napakahabang tulay. I think this is more than 10 kilometers. Yan. So dyan sa baba na yan, diyan dumadaan ang mga barko na kung saan galing sa Manila, galing sa Mindanao. Ayan. So ito namang papasukin natin ay ang tunnel ng Cebu City. So malapit na tayo sa city center. Pero hindi tayo dadaan doon sa kanan kasi dito tayo papasok sa tunnel ng Cebu City. Ayan. Pasok na tayo. Yun, papuntang Cebu City. Ito naman papasok ng tunnel. So ang labas din dito is Cebu City pa rin. Kaya lang hindi na tayo dadaan ng like Plaza Independencia. So ito guys, papasok na tayo sa Cebu City Tunnel. Ayan. Ito yung the one and only tunnel in Cebu City. So medyo mahaba-haba. So sa ibabaw nito ay ang Plaza Independencia. Ang pagkakaalam namin na nung ginawa itong tunnel na ito ay maraming nakukuha na mga precious materials, precious items na back to the time of the Spaniards. Kasi ang taas nito, nasa taas nito ay ang port, anong port to?
yung hindi naman siya Port Santiago, pero napaka maliit na port ng Pilipinas, pinakamaliit na port ng Pilipinas. Ano man tawag nito, nakalimutan ko na. Ayan. So lalabas na tayo. Lalabas na tayo sa tunnel ng Cebu. Ito. Mabagal itong sinusundan natin ay isang container van. Sa kaliwa naman ay so hindi tayo pwedeng mag-overtake. So yung sa kaliwa naman ay ang Cebu Technological University. So yan ay isang government university dito sa Cebu. Ayan. Yan ang Cebu Technological University campus. Yan guys. So yan ang few information about the traffic of Cebu. Siguro pwede na tayong mag-overtake. Yan. Overtake na tayo. Ayan. Yan naman pala. So yan namang mga kanan na yan ay nandyan yung Pier 2 or Pier 2. Ayan. So paglampas nito ay ang Pier 3. So ito guys ang view na makikita niyo from SRP side of Talisay City going to Cebu City. I was passing the SRP road. So ito naman, yan yung sa kanan, ito yung Pier 3. So dyan po dumadaong yung mga barko na galing sa Mindanao, galing sa Bohol, galing sa Southern Leyte, saka sa Iloilo at sa ibang parte ng Pilipinas. So dyan karamihang dumadaong sa Pier 3. Yan. Okay, so sa paglampas natin ng Pier 3, ito naman yung mga yarda ng mga container yards ng mga barko. So ito yata ay ang Gutong Southern. Yeah. Ito yung yarda ng Gutong Southern. At yan. At sa kaliwa naman ay mga cluster ng mga, hindi ko alam kung ito yung mga squatter area. Ayan. Ayan ang mga bahay. Maraming mga nakatira diyan. Karamihan nagtatrabaho dito sa port. Sa yung mga hindi taga rito sa Cebu, palagay ko dito nangungupahan. Yung mga hindi taga rito sa Cebu pero dito nagtatrabaho. So yan namang sa harap natin, ayan ang Robinson Galleria. So yan ang Robinson Suites. Yung building na yan. Nandyan si Dwight Ramos. Ayun. Nag-promote ng kanyang ano ba yan? Primera klase na wine. Rum yata yan. So it's 11:40 in the morning. So walang truck ban. So kaya marami tayong nasusundan at mga kasabay na mga trucks, mga containers. Dahil ito yung oras na pwede silang yan, dumaan dito sa mga major roads, intersections dito sa Cebu City. Yan pala ang Gutong Southern yard. So sa harap natin ay ang Robinson's Galleria. So yan ang Pier 4, pero ito yung Pier 4 na Iscanio Port. So after nitong Robinson's Galleria, nandun din yung Pier 4, Pier 4. So karamihan na dumadaong dyan ay yung medyo malalaking barko na galing Manila. Yung mga to, yun. So parang dyan ang mga berth nila.
Diyan sila nagdadak. Ayan, yan ang Robinsons Galleria sa Cebu. Kita. Ayan. So, yan lang. Hindi naman ganun ka layo yung kanilang distansya from SM Seaside City. Kung so meron kang sasakyan, madali na ng mag mall shopping from Robinsons Galleria. Yan, to SM Seaside City or vice versa. Matraffic ngayon dahil nga ito yung time na lumalabas yung mga trucks. Ayun, may pumapasok doon sa Pier 4. O yan, yun sa kanan dyan, yan ang Pier 4. Ito naman, yun sa kaliwa, yan naman ang papuntang Fuente, papuntang Uptown Cebu. So ito, tayo naman ay papunta sa direction ng SM City Cebu. So yan, yung building na nasa harap natin, yung sa left side, yung sa harap, ayan, yan ang Radisson Blu. So papunta tayo doon. Yan. Ito din yung mga yardan ng mga containers. Nandyan yung Evergreen. Sa unahan, nandun yata yung TransAsia, yung Span Asia, yung dating Sulpicio Lines. Yan. So yan ang hotel ng Radisson Blu, yung sa harap natin. So yan, ano lang yan magkatabi yan. Yung sa left side ng Radisson Blu, ayan ang SM City Cebu. Yan. At yun, doon naman sa kanan, ayan ang yung makikita natin, meron din dyang mga container yarda, at saka sa banda doon, unahan ng konti, tapan. Ayan, yung may nakalabas na parang boom, mga towers. Ayan po ang Cebu International Port. So dyan naman dumadaong ang mga barko na galing sa ibang bansa, yung magdadala ng mga kargamento. Pero itong mga building na nasa harap, ayan ang National Food Authority na mga buildings. Okay guys, so yan Radisson Blu ang sa kaliwa. So yan ang International Port. So nandyan yung mga containers dyan na galing sa ibang bansa. Palagay ko yung mga containers na yan, meron pa yung mga laman Kailangan pa yung ilabas ng Port of Cebu, mga containers doon. Tayo naman papasok sa sige, gusto talagang tumawid, ayaw magpadaan, ang tuloy. So nandito yung Bayfront Hotel, yung Grand Tower. So marami na palang mga ginagawa dito, mga buildings. So yung building na dyan, yan ang National University Cebu Campus. So yan po yung magkatabi dyan sa SM City. So yan ang Bayfront Hotel. Tapos yun, Grand Tower. Okay guys, hanggang dito lang muna tayo. Thank you.